And hello po. So, we will have our devotion ngayon. Hi, 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 hi. So, paki-like, paki-share kapatid, paki-tap, tap, 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 alitap, tap. May sipon ako kaya inhaler muna tayo. Hello po. Yan, hi po. So, paki-repost po mga kapatid, paki-share na rin sa group chat natin sa Blue App, please po, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Ang topic natin ngayon is forgiveness and reconciliation. So, ano yan? Anong tawag dito? Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Mahalaga to. Kaya ito muna yung pag-uusapan natin. Amen? Yan. Para sa inyo po ito. Ayan, sige po kapatid. Please like it, share it, tap it guys. Yan, Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. So mag-inhale na lang ako kapatid kasi medyo barado yung ilong ko. Alam niyo na, trentahin. Tapos galing pa daw tong ano eh. Galing Thailand. Trentahin yarn. Alam niyo ba kapatid, mga nare-receive kong mga regalo lately, kating ko inhaler, kating ko pamahid, tapos eto, Trentahin Essentials. My goodness. Essential na sa Trentahin. Ay, nako. Wala eh. Inihintay ko magbibigay ng iPhone 17 sa akin, parang marireceive ko. Kating ko 17. Ayan, thank you po sa nag-share sa Blue App, no? Paki-share po o kaya yung mga friends nyo kapatid, dalhin nyo po dito, no? At repost na rin. Yan, thank you po sa mga nag-share, no? After like mga 5 minutes, mag-start na rin tayo. Again, our topic right now is forgiveness and reconciliation. So, napakahalaga po nito, kapatid, para maintindihan natin, no? Yan, paki-share na lang din po sa Blue App natin. Wait lang, subukan ko nga ito i-forward. Dun sa isa. Wait lang, ha? Yun. Yan, okay? No, praise God, praise God. Please like it, share it, tap it guys, no, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Yan. Kamusta po kayo? Sino po ba dito may mga sama pa ng loob? Taas nga kamay. Yung mga may mga sama pa ng loob, yung mga hindi pa makapagpatawad, ayan.
Ni-let go na. Meron, Jazz. Singhot muna tayo. Yan, titignan natin kapatid. Mamaya pag-uusapan natin yan kasi meron ako dito yung balance ng forgiveness. No balance po ang forgiveness kapatid. Sige po, please like it, share it, tap it guys, no, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. And sige po, please like it, share it, tap it guys, para mas marami po ang maabot ng salita ng Diyos. Kaya, yan. Mamaya natin pag-usapan niya, parang mabigat na mabigat talaga yan ha. Lord, I pray for JC, Lord God, I declare ano man yung kanyang dinadaanan kaya siya may anxiety and depression, ayusin niyo po, Lord. And I declare deliverance in Jesus' name. Amen and amen. Medyo yung Diyos ka sa amin issue kapatid. Ano na yun? Palipasin na lang natin yun. Tama po yung kanta. Biblical po yung kanta. At the same time, nirelease po yung Diyos ka sa amin, pandemic. At yung kantang yun kapatid, marami pong binago ang buhay. At the same time, marami pong nagkaroon ng pag-asa mula sa Panginoon dahil doon. So, hindi pwedeng sabihin na theologically wrong yung lyrics kasi it is also biblical. Amen. Pero again, doon ako sa bungay. Bakit ang daming kinatagpo ni Lord doon? Bakit ang daming napalapit sa Diyos? Bakit laging may encounter, di ba? So, kaya palipasin na lang natin yan na walang problema doon. Sa totoo lang naman, nasa tao yan. Tao nga kumakanta ng hindi biblical eh. Tama ba? Dami nga kumakanta ng mga hindi biblical na kanta, hindi yun yung sitahin nila, kundi Christian song pa talaga yung sisitahin nila, 'di ba? So hindi na yun kapatid kasi ginamit rin ng Diyos yung kantang yun nang para mapalapit po ang maraming tao sa Panginoon. Ang sitahin nila yung mga Kristiyano na mga worship leader na, yung mga malalalim na sa Panginoon, tapos sila pa rin yung kumakanta ng mga kung ano-anong mga kanta, yun ang sitahin nila, di ba? Hindi dapat kalabanin yung mga kapwa Kristiyano kung talagang Kristiyano sila ha. Amen. Para sa akin yun lang, no? Hindi na dapat maging divided pa yung kingdom dahil lang sa isang kanta na marami namang natulungan. Amen. Nakakalungkot kasi isang post lang ng isang halimbawa. Hindi ko kasi alam sino nagpauso nung ano na yun eh. Hindi ko alam sino nagpauso ng argumento na yun, pero isang post lang yan, bigla namang divided. Ano ba yun? Di ba? Dapat talaga may discerning spirit. So, ibig sabihin, be careful who you follow. Ngayon, marami talaga kapatid na modern Pharisees na wala naman talagang inatupag kundi makipagdebate lang, hindi naman nag-aakay ng kaluluwa. Bakit nyo papakinggan yun? Di ba? Ang sitahin nyo yung sumasayaw nung na Kristiyano, tapos sasayaw siya, buksan mo, papasukin ako. Yung mga sita-sitahin nila, hindi yung kanta na nga eh. Ulitin ko tignan nyo na lang yung sa YT, sa comment section nung kantang yon. Tignan nyo na lang kapatid yung mga nag-cover nun, di ba? Amen? Tignan nyo kapatid yung mga nag-comment doon. Wala po iniisa na mali argue. Wala. Lahat salamat sa Panginoon, napalapit ako sa Panginoon. Amen? Kaya kapatid, hindi na yun argument. Amen? Para sa akin, personally, kinatagpo po ko ng Diyos sa kantang yon. Amen? Personally, kapatid, talagang nag-minister sa akin yun. At biblically speaking, kapatid, talagang, amen? Yan, Sailor Moon. Kakasapin ka ni Lord through our devotion. Amen?
Yan. Sige po, tayo po muna ay saglit na manalangin. Aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil alam namin, Panginoon, na Ikaw ay kasama namin. At I pray, Lord God, turuan mo kami na turuan mo kami na magpatawad, turuan mo kami na makipag-reconcile, Lord God, at lalong-lalo na tulungan mo kami na magkaroon ng puso na magpatawad at marunong humingi ng tawad, Lord God. Kaya, I pray that you will bless this online Bible study, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Pwede ba natin sabihin dyan, magpatawad na tayo? Sige kapatid, declare mo muna yan. Amen. Kahit ang hirap, sabihin mo dyan, magpatawad na tayo. Amen. So alam mo kapatid, I'm asking the Lord kung bakit ito yung topic. Kasi magta-topic sana ako about anxiety eh. Pero iba talaga yung leading ng Lord sa atin eh. Sabi kasi ng Panginoon sa akin, baka mamaya, we are feeling blessed. Lagi na lang tayong salamat Lord, ganyan, kinatagpo mo. Pero kapatid, isa po sa bunga ng totoong pagkatagpo sa'yo ng Diyos, dapat marunong kang magpatawad. Amen. At hindi lang marunong magpatawad, kundi marunong ding humingi ng tawad. Amen. Kaya bago po yan, basahin muna natin Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Sige po. Buklatin nyo na po yung Bible nyo. Ayan na lang, buksan nyo yung Bible. Wag na yung, buksan mo, papasukin ako. Bible ang buksan. Hindi yung ganyan-ganyan. Mga kalokohan naman yan. Amen? So, Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, or sa Tagalog po, Efeso. So, sabi po dito, Tagalog muna, no, alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at manakit ng damdamin ng kapwa. Aray mo! Sa halip, maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Amen. Sa English kapatid, sabi dito, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Amen. Hoy Lash, huwag ka na mag-ML, kayang-kaya kitang talunin. Bogs. Hindi pa ako nag-ML pero gamer ako eh. Pero anyway, sabi po dito kapatid, gusto ko sa Tagalog para damang-dama nyo eh. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Sino po ang may sama ng loob? Taas nga kamay. Umamin po kayo kapatid, di ko naman kayo nakikita eh. Amin na kayo dyan, naka-screen name pa kayo. Aminin mo na, sino po ang may sama ng loob? Taas nga kamay. May sama ng loob. Aba, dalawang kamay pa yan, Ate Sairi. Dalawang kamay pa. Marami. No? Sino naman po ang may puot at galit? Sabi mo, ako po may puot at galit. Sige. Ako po ay may puot at galit. Sige, para alam ko po. Okay. Okay, end ko na. Pwede na. Nalaman ko lang, gusto ko lang naman tanong. Baka sabihin nyo, walang kwenta naman tong nagla-live na to. Nakichismis lang. No? Meron, no? May mga may sama ng loob, may mga puot at galit. Ngayon, sino naman po dito yung, sana umamin po kayo para palayain po kayo ni Lord, no? Nang bubulyaw. Alam nyo ba yung nang bubulyaw? Naninigaw yan eh. Yung sobrang paninigaw. Sino po dito yung nang bubulyaw? Hindi lang ang bubulyaw, actually oppressive. Yun yung mas magandang term. Oppressive na word. Like, dapat hindi ako papayag na hindi ako makaganti. Kaya kahit paliit-liit, gumaganti ka konti eh. Yan. Yung nanlalait, ay dito madami sa TikTok. Sobrang dami. Magagaling manlait kasi mga nakaano siya eh. Di ba?
Doon na kayo sa impeachment, iba kami dito. Yan. Yung mga manlalait, manlalait muna, yung mga manlalait. Ma'am Jel, mamaya kausapin kita dyan. Yan. No? Yung mananakit, yan, mananakit ng damdamin ng kapwa. Sino po yung minsan nakakasakit siya ng damdamin ng kapwa? Ma'am Jel, alam niyo po, kahit ako bilang Sunday school teacher, grabe galit ko, nagsusuper saiyan ako sa sobrang galit. Pero I'm trying to become gentle pa rin talaga kasi wala kailangan nating mahalin, di ba? Pero mamaya, napapaliwanag natin all throughout devotion, no? Ayun yung mga sinabi ko kapatid, ito po ay nakalagay sa Ephesians chapter 4 verse 31. So sabi po ng Bible, alisin na ninyo. Amen. So, mahirap alisin kapatid lalo na kung yung sama ng loob mo sobrang tindi. Tama ba? Kwentuhan lang muna tayo, no? Kung yung ginawa sa'yo talaga nakakagalit talaga, mahirap alisin eh. Mahirap din alisin yung pangbubulyaw, panglalait, kasi paano kung nilait ka pabalik? Kung dating ako, halimbawa, sinabihan mo ko ng baboy ka, nako, baka konti na lang matira sa ego mo pag ako nanlait. Magaling ako manlait eh. Tapos ako pa yung tipo ng tao kapatid na hindi ako mapipikon. Kahit anong sabi mo sa akin, hindi ako mapipikon. At yun yung mas nakakapikon sa iba eh. Yung wala lang sa'yo. Di ba? Yung mapanakit ng damdamin ng iba. So, sinasabi kasi ng Panginoon, alam mo kapatid, bakit sinabi niya na alisin na ninyo? Kasi kapatid, hindi po yan bunga ng Diyos. Amen. Ang pagkikimkim ng sama ng loob, ang poot at galit, ang pangbubulyaw, ang manlalait, o mapanakit ng damdamin ay hindi po nagpapakita ng bunga ng Diyos. Amen. Pero ang maganda kasi sa Bible kapatid, bakit niya minention? Alam mo bakit niya minention? Kasi gusto niyang itama mo at naiintindihan na pinagdadaanan mo yan. Amen. Tama? Kaya nga kapatid, kung titignan mo, gusto kang turuan ng Panginoon talaga eh. Mahirap maging mabait kapatid sa mga taong nanakit sa'yo, tama? Ako kapatid, sobra-sobra. Sobrang daming oppressive sa akin. Pero mas pinipili ko na lang na katahimikan ba. Bakit? Tama yung sabi ng kaibigan ko sa akin. Sabi niya, Jerome, wag na natin aksayin yung energy natin dyan. Hindi worth it ipaglaban, hindi worth it mangantwiran. Di mo kapatid, pag pinatulan mo, tingin mo panalo ka, hindi May mga bagay kapatid na dapat talagang konfrontahin, pero hindi lahat. Amen. Kasi merong mga bagay na dahil mahal mo siya, kailangan mo siyang kumprontahin na ganito ganyan yung naramdaman mo. Kasi kailangan mo ipaliwanag. Pero may mga laban, may mga ganyan talaga na hindi na dapat, hindi na worth it ng energy natin. Tama ba? Kami kapatid, tingnan nyo po para po mas maintindihan nyo. Hindi naman sa pagchichismis. Pero sa totoo lang kapatid, kilala nyo di ba yung sa Team Payaman? Si Keboy doon. Naiintindihan ako kung bakit siya nag-depart talaga sa family namin eh. Kung bakit siya nagsolo at bakit niya nakita yung pamilya doon kila Keng. Si Keng kasi ang tropa nun eh. Kasi nung naghihirap po si Kevin, kay Keng siya lumapit. At nakita ko sa pamilya namin, walang naghanap sa kanya. Ako kasi kapatid nun, anong ano lang ako, second year college. Imagine mo kapatid, napalayas yun sa bahay kasi hindi siya nagugas ng plato. Tapos parang nagkaroon sila ng iringan ng tita ko. Lumayas ka na dito! Si Kevin biglang lumayas talaga. Tapos nung nakita ko yun, nangyari din sa akin. Hindi talaga pera kapatid ang Hindi talaga pera ang
stay sa isang tao. Mayaman kami kapatid, sa totoo lang. We have like 20 properties sa Alabang, Laguna, and even Cavite. Tapos, ilan ang kotse namin? 4. 3, 4, yeah. May sarili kaming mga bahay. Pero lahat yun inalis ni Lord sa amin kasi ang yabang namin, eh. Ang yabang ng pamilya ko. Kaya nung ako, talagang nagsolo ko, sabi ko kaya ko naman, eh, pero hindi ko pala kaya mag-isa. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi niya ako pinabayaan, amen ba? Ngayon lahat ng nanakit sa amin, lahat ng nanakit sa akin, nakakausap ko naman sila at handa ko rin akong harapin kung sino man yung mga tao na nanakit sa'kin in the past kasi iba na ngayon yung perspective ko, eh, amen? Hindi na bitterness yung laman ng puso ko kundi pag-ibig na ng Diyos, amen? Hindi masarap maghiganti, Queen Sai 'no? Hindi masarap maghiganti, sa totoo lang. Kasi 'pag naghiganti ka, oo, nakamit mo pero minsan nababaliktad ka, 'di ba? Eh, mas maganda yung tahimik ka, ta's pinagkatiwala mo na lang kay Lord. Kasi si Lord din naman ang Diyos na hindi po nagpapalagpas ng oppression, amen? Kaya kapatid sinasabi po ng Diyos na alisin na ninyo. Ngayon ang Diyos kasi 'pag nagsabi siya ng alisin, hindi yan yung pag-alis mo ipapawalang-bahala mo na, hindi. Hahawakan yan ng Diyos sa kanyang mga kamay. Amen. Lahat ng sama ng loob mo, lahat ng mga pakiramdam mong oppression, lahat ng mga pakiramdam mo sa sarili mong kawawa. Amen. Kapatid, nasa kamay yan ng Diyos. Hindi naman niya sinabi na maaalis mo yan kapatid ng ikaw lang, hindi. Kaya nga sabi ng verse 32, sa halip maging mabait kayo at manuwin, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Kaya nga kapatid, napakahalaga eh, ng pagpapatawad kasi si Lord nga nilingap tayo eh. Amen. Sino po naniniwala kapatid na naging mabuti ang Diyos sa kanya? Taas nga kamay. Sino po naniniwala na mabuti si Lord sa kanya? Amen. Tingnan mo kapatid, naging mabuti si Lord sa'yo. Nakalagay ba dun yung mga pinagagagawa ng iba sa'yo? Hindi I-oppress ka man ng iba, kawawain ka man ng iba, pero ang Diyos ay nananatiling mabuti pa rin. Tama? Kaya nga kapatid, hayaan mo yung mga nang-aaway sa'yo, hayaan mo yung mga nanakit sa'yo. Kasi yung pagpapala ng Diyos sa'yo, nasa iyo naman. Amen. Can you forgive the politicians stole the billions of pesos from us? Alam mo kapatid, sa mga politiko, no, alam mo, ang justice kasi ng Diyos, kahit magpatawad ako, tuloy pa rin ang justice ng Diyos. Amen. Gets nyo ba? Kasi kapatid, again, hindi naman, anong gagawin mo? Patuloy ka magiging bitter. Wala namang pakialam sa'yo mga politiko, tapos bitter ka sa harapan nila. Gets nyo ba? Ang kahit hindi lang sa politiko, hindi lang sa politiko kapatid eh, kahit saang bagay. Magpatawad ka hindi para sa sarili mo o kung kani-kanino, kundi magpatawad ka dahil pinatawad ka ng Diyos at para na rin yun sa kapayapaan mo. Amen. Eh wait lang po, umiinit lang daw yung cellphone. Sorry. Tapat ko lang sa aircon. Yan. 'Di ba? So ibig sabihin kapatid, si Lord pa rin ang magtutulong sa'yo, no? Again,
Hindi mo na kailangan ilagay yung justice sa mga kamay mo. Alangan na naman ikaw pa bumato sa kanila. Si Lord naman ang bahala sa kanila. Amen. Makatakas man sila dito sa mundo, hindi nila matatakasan yung justice ng Diyos. Amen. Ngayon, yan katulad niyan, sabihan ka man nila ng utot, mas amoy maututin yan sila. 'Di ba? Mas madaling mag-mute kaysa sa makipag-argument sa mga wala namang bitaw. Amen, 'di ba? Hindi mo na siya dapat pagtuunan pa ng pansin kasi wala eh. Anong maidadagdag niyan sa buhay mo kung makikipag-away ka, tama? Kaya alam mo kapatid, yung mga nang-o-oppress sa inyo, para bang wala, no? Para bang wala lang. Pero dun sila mas napipikon kasi walang effect sa'yo. Tama? Ngayon, bakit ito yung topic natin? Kasi kapatid, again, kailangan kasing mag-reflect sa'yo yung gospel. Amen? Yung gospel ni Kristo na tinanggap mo na bilang pagpapatawad sa'yo ng Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, ang gospel po ng Panginoon ay tinanggap natin para i-let go natin ang mga bagahe natin, magmahal tayong muli, at isaayos natin ang ating buhay. Amen? Ngayon kapatid, ang pinakamahirap talaga sa dalawa lang ang nakikita kong mahirap sa Christian life eh. Ang magpatawad at ang maghintay. Amen. Dalawa lang. Magpatawad at maghintay. So pag-uusapan natin yung pagpapatawad. Mamaya Ate Cyril, yung cut off i-topic natin yan. Ang pagpapatawad kapatid ay isa sa pinakamahirap na command sa isang Kristiyano. Amen. Nagiging difficult to lalo na pag malalim ang sugat. Tama? Pag yung betrayal sobrang personal. Paano kung walang nagsabi ng sorry? Sorry na. Paano kung walang gano'n? 'Di ba? Kaya ang natural response ng isang tao, galit talaga siya. Amen? At pakiramdam natin na 'pag hinayaan natin siya para bang minamaliit natin yung nangyari. Tama, mali? Para bang I'm taking it lightly, dapat hindi ako papayag, dapat ganito, ganyan. Pero alam mo kapatid, ang biyaya ng Diyos sa'yo ay malaki at mas malawak pa sa sama ng loob mo. Amen. Ni-remind tayo ni Paul dito kapatid na ang pagpapatawad po is not based on whatever the other person deserve. Pero ang pagpapatawad ay dapat nakaugat. Sabi mo nga, ugat. Saan? Sa ginawa ni Kristo para sa'yo at para sa akin. Amen. Nagpapatawad tayo dahil tayo rin ay pinatawad ng Diyos. Nagpapatawad tayo dahil na-experience natin yung grace ng Lord. Amen. Ito ka lang, i-mute na natin to si Rodel. Amen. Ang pagpapatawad kapatid ay binago ng Diyos yung relasyon mo sa Kanya, at the same time, gusto niya ring baguhin ang relationship niya with you at ibang tao. Amen. Kaya nga kapatid, kung titignan natin yung konteksto nitong Ephesians chapter 4 verse 31 to 32, ine-explain nito yung God's grace at yung identity natin sa Panginoon. Amen. Yung iba kasi kapatid, they are taking lightly of the grace of God na hindi nila sineseryoso. Kaya nga meron pong mga Kristiyano hanggang ngayon, nagiging lisensya po ang grasya ng Diyos para gumawa sila ng mali, which is hindi. Dahil kapatid, ang pinaka-context ng chapter 4 ay ang pag-focus natin sa pag-alis ng luma nating buhay at pagkakaroon ng bagong buhay kay Kristo. Amen? Amen? Mamaya, Jewel, makinig ka lang dito.
Tandaan mo ngayong araw na 'to, pagtapos ng devotion 'to, marunong ka na magpatawad. Amen. Sinasabi ni Lord na yung dati nating buhay, kalimutan natin, mag-umpisa tayong muli. Amen. Kasi kapatid, ang pinakaklaro, sabi mo nga, klaro, ang pinakaklaro na ebidensya ng isang mananampalataya, ang ipakita niya ang kanyang response sa kanyang mga kaaway. Amen. Bakit sinabi ng Bible na love your enemy pa rin? Amen. Ano ba, pinagtitripan ka ba ni Lord? Bakit sinasabi ng Bible na alisin mo yung bitterness? Bakit sinabi ng Lord, huwag ka na maghiganti, vengeance is mine? Pwede mo naman sabihin kay Lord, Lord, kung gaganti ka, sama mo akong gumanti, ako susuntok. Kasi hindi eh. Sabi ng Lord, di ba, magpatawad ka. Amen. Sabi ng Lord, kapatid, na i-let go mo yan. Bakit? Kasi kapatid, mas concern po ang Diyos sa character na meron ka at sa buhay na nakikita sa'yo. Amen? Amen po ba? Ibig ko sabihin kapatid, iniingatan ng Diyos yung identity ni Kristo na nasa sayo. Imagine mo kapatid, Kristyano ka na. Tapos bigla kang nanabunot. Tingnan nyo kapatid, marami po ngayon, di ba? Kabit! Di ba? Kung hindi sa bunot, suntok. Kahit anong paliwanag mo na Kristiyano ka, kahit na anong paliwanag mo, kapatid, marami pa ring mga tao sa'yo, hindi na siya nakapagpigil, nanapak na siya. Tignan mo kapatid, ang dami ngayon, sinugod nila, tama naman sila, pero pagdating sa korte, mali sila. Di ba? Anong ibig ko sabihin? Ikaw ang iniingatan ng Diyos. Si Taning kapatid, magpapadala yan lagi ng trigger. Papadala yan lagi ng mang-iinis sa'yo. Magpapadala yan lagi ng magti-trigger sa dati mong buhay. Kaya nga natuwa ako dun sa pastor ko eh. Sabi niya, meron sa kanya kapitbahay namin dun sa church. Para bang ginagambala niya yung church service namin, ganyan, kung kailan merong may gagawin siyang kung ano-anong bagay para makadistract. Alam mo, kinausap niya. Sabi niya, Brad, ako, nagbabago na ako ng buhay. Huwag mo nang ibalik yung dati kong buhay kasi gusto ko nang magbago kay Kristo. Sabi, taga saan ka ba? Matanong ko lang. Sabi niya, taga dito ka ba? Laking Imus po. Laking Cavite eh. Cavite, kapatid. Cavite yun, ako. Yung pinaka-roots po ng Cavite. Naku, dang tatapang, no? Hindi pwedeng walang yun. Walang bolo yung mga yun. Dito nga galing si Nardong Putik eh. Si Nardong Putik, kilala nyo ba si Nardong Putik? Dito yun, taga-Imus yun eh. Kung titignan mo kapatid, di ba sabi, kaya natuwa ako, sabi ko, tama nga no, nagtimpi. Amen. Sabi niya, ayoko nang bumalik sa dating ako, gusto ko nang magbago, wag mo nang ibalik, sabi niya. Di ba? Ngayon, ulitin ko, ikaw ang iniingatan ng Diyos. Sige nga kapatid, ikaw ang iniingatan ng Diyos. Amen. Sige po, i-type mo nga dyan. Lang ako. Amen. First point, let go of the things that poison the heart. Ayan. Sige po, pakitype na lang po dyan. Let go of the things that poison the heart. Ito yung mga kapatid sa mga kapatid ko. Ano ba yung mga tanong? Babalikan ko yung mga tanong What if pinamukha nila na much better person daw sila kasi mas madali sila magpatawad kaysa sa'yo? Sige, may mga nagsabi pa dyan kanina na pwede bang mag-cut off na lang o kaya itong ganyan-ganyan. Ngayon kapatid, bago muna yung external factors, tignan muna natin yung internal factors. Amen. Ikaw muna bago ang iba. Amen? Pwede ba yon? Ngayon kapatid, gusto kitang kausapin
bilang puso sa puso. Sabihin na natin kapatid na ikaw ang ginawan ng mali. Amen? Ikaw yung naagrabyado, ikaw, yung side mo yung talagang lugi sa isang sitwasyon. Pero kapatid, imagine mo galit na galit ka, pikon na pikon ka, gusto mong gumanti, hindi ka makaganti. Basta dami mong sama ng loob. Isipin mo na lang kapatid yung gumawa sa'yo ng mali. Wala naman yung paki sa'yo eh. Wala yung pakialam kapatid kahit na mahimatay ka na sa galit dyan. Bakit? Kasi intended nila yon. Tama? Kaya nga, ikaw muna ang kakausapin ng Panginoon na alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mangbulyaw, manlait at manakit ng damdamin ng kapwa. Hindi kausap ni Lord yung kaaway mo. Hindi kausap ni Lord yung mga nanakit sa'yo. Sino kausap ni Lord? Ikaw at ako. Amen. Ikaw ang kinakausap ni Lord kasi ikaw ang anak niya. Amen ba? At alam mo kapatid, ang Diyos naman, ipagtatanggol ka lagi. Exodus chapter 14:14 lang eh. Be still and know that I am God. He will fight for you. You only need to be still. Anong ibig ko sabihin? Kumbaga kapatid, kinakausap ka ng Diyos na kung hindi mo tatanggalin yung bitterness sa puso mo, yung galit mo, yung anger mo, yung gusto mong magsalita, kapatid, ng masama, kung di mo yan aalisin, it is a poison sa puso mo na eventually sa'yo rin mag-hit back. Nagigets niyo kapatid? Hindi ikagaganda ng buhay mo pag naghiganti ka. Hindi ikagaganda ng buhay mo pag nanira ka. Hindi ikagaganda kapatid ng buhay mo na yung galit na lang lagi. Tingnan niyo kapatid yung sobrang galit. Isang trigger lang yan, nananakit na yan. Pwede mo bang sabihin? Kasi dami ko ng sama ng loob sa'yo. Kahit saan ka pumunta ng korte, kung ikaw ang unang sumuntok, ikaw ang mali. Tama, mali. Kung ikaw ang unang nagsalita, tinitrigger-trigger ka lang naman nila eh. Kaya nga sinasabi ng Lord, ikaw ang kausap ng Diyos. Huwag mo muna intindihin yung mga nanakit sa'yo. Alam ko kapatid, pag narinig mo yung forgiveness, meron ka kagad mga tao na nasa isip mo. Huwag mo na yun. Ikaw muna ang kakausapin ng Panginoon. Amen? Alam mo bakit? Kasi kapatid, pag yung bitterness, nakakapagpatigas ng puso yan. Tignan mo yung taong bitter, wala nang pakialam. Naniniwala ako minsan sa buhay natin naging bitter tayo. Tama ba? Minsan sa buhay natin kapatid na tumigas na ang puso mo dahil sa mga nangyayari sa buhay mo. Tama? Pero kapatid, wag mong hayaan na baguhin ka ng bitterness. Nakakapagpatigas ng puso yan. Amen? Kaya tingnan mo kapatid, sobrang dami ngayon na pag nasaktan sila, hindi na sila marunong magmahal. Tama? Unless otherwise talagang maging matyaga yung kung sino man ang ibigay niya sa kanya. 'Di ba? Kaya nga kapatid, ito po yung greatest love ng Diyos sa'yo. Alisin mo yung bitterness sa puso mo. Amen? Pangalawa, ano pa nga alisin? Wrath and anger. Bakit? Kasi ang galit ay nagli-lead siya saan? Sa destructive actions and words. Amen? Di ba kapatid, sa totoo lang mga nanay, sino po yung mga nanay dito? Taas nga kamay. Yung mga nanay. Di ba pag sobra kang na-high blood sa anak mo o sa asawa mo, nagiging si, ano ka, savage Hulk? Sa sobrang galit mo, hindi mo alam na buhat mo na yung buong sopa nyo. Tama ba? Sa sobrang galit mo, yung hindi mo kayang buhatin dati, bigla mong nabuhat yung mga dapat buhatin. Kasi yung galit mo, nagiging destructive yan. Amen? Wala ka nang pakialam. Kaya nga kapatid, di ba sa mga istorya, tingnan nyo po, hindi,
Tignan niyo, hindi lang sa anime, eh, kahit sa mga true to life story. 'Pag ang motive ay galit, ang daming kayang gawin ng isang tao na akala niya hindi niya kayang gawin. Tama? Nakakapanakit sila ng iba, lumalakas loob nila, wala na silang kapaki-pakialam. Kaya nga kapatid, ulitin ko, sinong iniingatan ng Diyos? Ikaw. Gugustuhin ba ng Diyos o ikaw bilang magulang o kaya bilang bilang tao na lang, gugustuhin mo ba na ang isang kaibigan mo na close mo, eh, sirain siya ng sarili niyang actions? Amen? Ako kapatid, pumunta ako sa kulungan. Meron po dun isa kapatid, talagang grabe yung galit niya kasi na-oppress talaga yung pamilya niya. Kaya sabi niya, kahit makulong ako, wala na akong kapaki-pakialam. Tama? Kapatid, merong mga laban talaga na kay Lord lang at may mga laban naman na may wisdom ni Lord. Amen. Pero hindi talaga kapatid pwedeng maging solusyon ang violence sa violence. Tama? Kaya nga kapatid ng Panginoon, binigyan ka ng perfect example, eh. Sa krus ng Kalbaryo kapatid, hindi lang sa krus ng Kalbaryo hanggang papunta siya sa krus. Pinahihirapan siya pero hindi siya pumapalag. Sabi nga ng Bible, eh, parang maamong tupa na walang imik. Gusto niyang ipakita na kaya mo yun. Amen. Mamaya po yung sama ng loob. Stay po kayo. Amen. Ngayon, ano pa po? Clamor. Ano ba ang clamor? O sa Tagalog kapatid, panlalait. Wait lang, kunin natin yung pinaka-Tagalog ng clamor, ha. Mapaghiyaw. Sorry, yun pala ang clamor. Yung mapangbulyaw. Kapatid, kung mapangbulyaw ka, it creates constant, sabi mo nga dyan, constant conflict. Palasigaw ka, armalite ka, taka, kahit nga lalaki, ganun eh. May mga moments sa buhay ng isang lalaki pag sobrang frustrated niya, nagiging paladada siya. At it creates constant conflict. Hindi matapos-tapos yung bibig mo, pigil-pigilan mo yan. Amen. Pupunta na rin tayo dun sa pang-apat, slander. Kayong mga nagmamarites dyan, nako, it will create you constant conflict. Kaya mo kapatid, pag nagmarites ka, hindi ka makatulog. Ay, wait lang po. Sorry po, kala ko kasi may kumakatok. Amen. Kaya kapatid, di ba pag marites, sabi mo nga dyan, huwag ka nang marites. Amen. Alam mo ano yung Christian marites? May Christian marites eh. Alam niyo ba yun? Anong prayer request mo? Huwag marites. Sa church namin kapatid, nako, talagang inaddress ng pastor ko yun eh. Walang chismosong Kristiyano, walang mapanirang Kristiyano. Kaya kayo, siguraduhin nyo pag nagsama-sama kayo, nananalangin kayo ha. Hindi kayo nagchichismisan. Amen. Huwag mag-slander, huwag mapagbulyaw. Amen. Yung iba gustong-gusto nila na pinag-uusapan yung iba. Eh, wala namang nakakadagdag eh, yumaman ka ba? Hindi rin naman. Alam niyo kapatid, ako, nitong mga huli, galit na galit ako sa chismoso, chismosa. Alam mo bakit? Tingnan mo naawa kasi 'di ba meron tayong isang community na kinakausap. Meron po tayong isang community kapatid na ang bahay niya nasa dagat, ay nasa ilog, tabing ilog kapatid. Pikon na pikon ako, bakit? Binigyan ko ng bigas.
Yung tindahan na, doon ako sa tindahan bumili kasi wala namang malapit eh. Bumili ako bigas, tas bumili ako ng mga sardinas. Alam mo, yung tindahan mismong yun pa ang nagsabi na, yan si Kuya Jerome namigay yan doon. Wala kayong mga, di kayong mga pinagbibigyan. Pikon na pikon ako. Man, pikon na pikon ako. Kapatid, hindi po anak ng Diyos ang isang tao na hindi po nananampalataya sa Panginoon. Sabi po ng Bible, nung wala ka pa sa Diyos, ikaw ay anak ni tanim. Hindi pa, sabi ko sa Lord, Lord, pigilan mo akong magsalita. Gusto kong, para bang sabi ko gusto ko, Lord, ipamukha sa kanya. Ikaw kaya tumira doon sa tabi ng ilog. Bibigyan kita ng bigas. Di ba? Meron pa isa kapatid. Naging issue po na binigyan ko daw kasi yung na-stroke. Imagine mo kapatid, sabi ko, bakit daw siya hindi? Sabi ko, sige, ma-stroke ka, bibigyan kita bigas. Di ba? Kaya galit na galit ako sa chismoso at chismosa. Amen? Bakit kaya pinagtatanggol yung chismoso, no? Di ba? Kapatid, baguhin mo ugali mo. Ayaw ni Lord yan. Amen? Sabi ko nga Lord, ba't hindi ko maintindihan? Pati pagtulong minamasama. Tama? Kayo ba kapatid, di ba? Sige, ikaw ba, natutuwa ka ba na i-chismis ka? Matanong ko lang sa'yo. Sino pong natuwa na na-chismis siya? Di ba? Ako talaga, sabi ko, Lord, nako, kaya nga pinigilan ko sarili ko eh. Pinigilan ko sarili ko. Amen, Lord, I pray po sa kay Nathan, sa aso niya ngayon, Lord, let there be miracle in Jesus' name. Buhayin mo muli yung aso niya in Jesus' name. Amen and amen. Di ba? Ang hirap kaya. Kaya nga sabi ko, Lord, tupukin mo sila. Amen? Sabi ko, alisin mo yung ganong puso nila. Baguhin mo sila. Kaya nga kapatid, yung isang nagchichismis-chismis doon ako, binigyan ko ng Bible para mabago buhay. Amen? Hindi mo kayang baguhin yan, si Lord talaga. Pero ako, sobrang honest ko kasi sa Panginoon. Kaysa naman sa sumabog ako doon, kay Lord na lang ako nagbibigay ng heart. Amen. Wait lang po. Ay, pasok po. And dyan na kasi yung mag-aayos ng ukay eh. Kaya kapatid, kung titingnan mo, dapat mong i-let go yan. Ako, may bitterness na nabubuo, may galit na nabubuo, pero ibinuhos ko sa Panginoon. Nagigets nyo ako kapatid. So, ibig sabihin, ngayon gusto ko na rin i-address, Kuya Jerome, okay lang ba mag-cut off ng tao? Amen? Ako kapatid, sa akin to personal experience ko at personal healing ko. Ako, hindi ko pinipilit ang sarili ko na bagamat ako ay nagpatawad, pero kung hindi ko pa kayang kausapin, hindi ko muna kakausapin. Bakit? Kasi pag ang sugat kapatid, pag dinutdot mo ng dinutdot, lumalala lalo. Kailangan mo na mag-totally heal. Pero, hindi ka dapat magko-close ng door. Amen ba? Amen? Ako kapatid, nagawan ako ng mali. Pero, I still choose to forgive. Pinagkakatiwala ko sa Panginoon. Pero kung halimbawa, usapin na, kailangan kaming magkaayos ulit, ganyan.
Yung trust, it is something that we need to work it out. However, hindi yun agad-agad at hindi madali. Tama, mali. Amen. So, ibig sabihin kapatid, work in progress. Ngayon, kung magka-cut off ka sa buhay mo, paano kung ibanalik yan ni Lord sa'yo? 'Di ba? So, ulitin ko ha, mag-open ka pa rin ng buhay mo. Kasi ang Diyos po nakakapagpatawad at nagbabago ng buhay. Amen. Ngayon, kung ikaw naman ang nakagawa ng mali, halimbawa ikaw sa perspective, ikaw nakagawa, ikaw din naman maghintay ka rin na mapatawad ka ng tuluyan. Amen. Hindi pwede na isang sorry lang okay na kagad, hindi ganoon kadali. Tama? So kung titingnan natin kapatid, balanse, kaya nga ang sinasabi ng Diyos, i-let go mo sa Panginoon. Amen. Saan mo i-let go? Kay Lord mo i-let go. Yan, katulad yan. May abuse. Oh, hindi yan agad-agad. Let the Lord heal you first. Hindi wala, ako kapatid, in my ministry and even in our church, walang pressure. Kung hindi mo pa kaya makipag-usap, so be it. Kung kinakailangan mo pa ng time to heal, so be it. Hindi kita ipe-pressure. Amen? Pero ipagpe-pray kita na nawa, dumating yung pagkakataon na you are healed at magkaroon kayo ng reconciliation. Amen? Bakit? Pupunta po ako sa second point. Bakit hinahayaan ni Lord na i-let go mo yan? Bakit sinasabi ng Diyos na ibigay mo yan? So that papalitan niya kasi ng Christ-like character. Second point ay Christ-like character. Amen? Amen? Nabanggit po sa Bible kapatid, Ephesians, tingnan mo sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa. That is reconciliation kapatid. Ephesians chapter 4 verse 32. Ngayon kapatid, yung part ng reconciliation, ang kailangan mo doon, character ni Christ. Amen? Kaya nga, Colossians chapter 3 verse 10, Colossians chapter 3 verse 10 kapatid. Ano daw? Put on your new nature and be renewed. Amen? And be renewed. And be renewed by knowing your Creator more and more. Kaya nga kapatid, character ni Christ ang kailangan mo. Amen? Ulitin ko hindi ka minamadali ng Diyos. Kung hindi mo pa talaga kaya ngayon, okay lang yan kapatid, mag-pray ka pa rin. Ang mahalaga, unti-unti kang nag-i-step. Amen? Tingnan mo kapatid, paano ko masasabi na in my own testimony, yung pinakakaaway ko sa office namin dati, sinabihan ako lumot ka, ganyan, sinabihan ako na ikaw ang dahilan dito kaya nagkaganto-ganto. Lahat talaga kapatid, hindi ako umimik. Hindi ako umimik kapatid. Hinayaan ko lang si Lord. Kay Lord ako nagsasabi, kay Lord ako nagbubuhos. Alam mo kapatid, siya po ang first Bible study ko. Bakit? Kasi lumapit siya sa akin, Jerome, pwede mo bang ipag-pray yung pamilya ko, ipag-pray yung anak ko? At sabi niya rin, sabi niya, sorry sa mga hidwaan natin, pero ikaw ang sinasabi sa akin ng Diyos na para mag-pray para sa akin. O kung galit ako, paano yun? Hindi siya kumilala sa Panginoon. Binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na mag-heal. Amen? Amen? Kapatid, kaya nga kailangan mo ng character ni Christ. Kung ako yun, wala. Nako, ako kapatid, may tindahan ako dito na hindi ko na binibilhan dati. Kasi niloko ko Hindi binabalik yung sukli ko. Tapos pag nabili ako, yung timbangan nila, nag-iiba. Para bang ano, kasi taga-church daw ako, hindi daw ako nagagalit. Hindi na ako bumili. Pero alam mo, inutusan din ako ng Lord na doon bumili kasi pala, sishiran ko pala yung mga tindera niya. Amen? Kung ako lang kung akong dati, hindi ako, ganun ako kapatid, basta pag nawala na yung trust ko, nako, di na kita kausapin, pero binago ko ni Lord Hindi ko kaya ng ako lang. Ang kailangan ko, Christ-like character. Amen?
Kasi pag may Kristo ka kapatid, instead of bitterness, you will choose kindness. Kung may Kristo ka kapatid, instead of hardened heart, you will choose compassion. Instead of revenge, you will choose mercy. Bakit? Kasi nga, may Kristo ka. Sabi mo nga, may Kristo ka. Amen. So, ibig sabihin kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos, kaya nga, kailangan ng open ka pa rin. Kasi si Lord kapatid, hindi ka naman niya tinanggihan eh. Tama ba? Tinanggihan ka ba ni Lord? Sinabi ba ni Lord sa'yo na hindi kita papatawarin? Amen. Sinabi ba ni Lord na wala ka ng pag-asa? Sinabi ba ng Diyos na hanggang ganyan ka na lang? Pinatawad ka ni Lord. Minahal ka ni Lord. Sabi nga ng Bible yung greatest love ng Panginoon nung makasalanan ka pa, He died for you. Amen. Siya ang perfect example kapatid ng forgiveness kasi kaya niyang ibigay yung buhay niya para sa'yo. Amen. Ang grabe yung ginawa, kaya nga sabi ni Benny Hinn kapatid the greatest miracle of all is salvation. Tayo kapatid, nag-inom tayo, di naman natin kinonsider si Lord. Humanap ka ng pag-ibig ng tao, di mo hinanap pag-ibig ni Lord. You betrayed God. You betrayed His trust kapatid. Pero still, He is open arms accepting you. Why? Because He loves you so much. Amen. Kaya nga kapatid, pagdating po sa 2 Corinthians, diba, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nag-udyok sa akin upang gawin ko ang kalooban ng Panginoon. Amen. Gabaguhin ka talaga ng pag-ibig ng Diyos. Yung pakiramdam mo na hindi ka marunong magpatawad kapatid, one day, dahil hingi ka ng hingi ng pag-ibig ng Diyos, makakapagpatawad ka. Amen. Pag-ibig ni Lord kapatid, sobra grabe, malawak, malaki, hindi mo kayang arukin at hindi kayang pantayan ng kahit sino. Amen. At alam mo kapatid, kahit na lumayo ka sa Panginoon, sabi ng Bible, He is taking track of your sorrow and He is collecting your tears. Kaya nga pagdating ng prodigal son, di ba? Nilastay na lahat, etc. hanggang sa naghirap, naging kaning baboy na lang yung pagkain niya. Nung umuwi siya, anak pa rin siya Bakit? Kasi mas matindi po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga 'di ba, in the gospel, mas malawak at mas matindi ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa kasalanan ng tao. Kasi gusto niya ang tao makapiling pa rin niya sa langit. Kaya nga pinakita niya yung pinakaganap na pag-ibig niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Amen. Hindi ka kapatawad-tawad kapatid. Sa totoo lang. Hindi mo deserve ang forgiveness pero binigay pa rin sa'yo kasi mahal ka ng Diyos. Amen. Kaya makakayanan mo lang yan dahil nga meron kang Christ-like character. Amen? Ngayon, pag na-appreciate mo forgiveness ni Lord sa'yo, hindi na po mahirap magpatawad. Yun yung point number 3. Forgive because Christ forgave you. Sige, mag-reflect ka kapatid. Anong mga maling ginawa mo? Maganda ba o hindi? Tanungin kita. Mga pinagagagawa mo ba sa buhay, maayos o hindi? Kung magre-reflect ka in the past, proud ka ba sa mga nagawa mong mali? Ako hindi. Ewan ko sa inyo. Pero ako hindi. Hindi ako magiging proud sa mga pinagagagawa ko dati. Kasi hindi ko po hinanap ang kalooban ng Diyos. Pinaggagawa ko yung ayaw niya. Nag-inom ako, nag-addict ako, naging addict ako sa games, addict ako sa alak, addict ako sa sigarilyo, may live-in partner pa ako, kung ano-ano pang mga pinaggagawa ko sa buhay, nanloloko ako, sinungaling ako, sugarol ako, lahat na. Pero lahat yon pinatawad ng Diyos at tinanggap niya pa rin ako at inaring kanyang anak. Kaya sino ako para hindi magpatawad? Kung yung pinakamadilim at pinakamasama kong kasalanan pinaputi na parang niebe ng Diyos, sino ako? At sino ka rin? Ngayon, hindi kanya pinipressure, pero sinasabi ng Diyos,
tignan mo yung ginagawa ng Diyos ay laging mas malawak sa bitterness, sa anger, at kung ano pang mga negative emotions mo. Amen. Hindi po sinabi ni Paul dito na magpatawad ka kasi nanghingi sila ng sorry. Magpatawad ka kasi deserve nila yan. Magpatawad ka kasi nagbago naman sila. Hindi niya sinabi yun, kapatid. Anong sinabi niya? Forgive one another as guide in Christ forgave you. Kapatid, He pointed you to the cross. He pointed us to the cross. Why? Because that is the greatest forgiveness in the cross of Calvary. Na binayaran ng Diyos ang lahat in full. Hindi installment, kapatid, in full. Kaya merong mercy, kaya merong pagpapatawad, kaya merong reconciliation between you and the Father because of the amazing grace of God. Kaya nga, His grace is so amazing na kaya niyang baguhin yung buhay kong baluktot. Yung kaya niyang baguhin yung buhay ko na hindi ko na maintindihan kung ano pa ba. Mahal ako ng Diyos. At mahal ka ng Diyos. Amen. Amen. Ngayon, kapatid, if you have the courage na sabihin sa Kanya, pinatawad na kita, so be it. Pero kung wala, kapatid, ang mahalaga kasi yung puso mo sa Panginoon. Ngayon, kapatid, paano mo mako-confirm na pinatawad mo na siya? Paano natin mako-confirm na pinatawad na natin pinatawad na natin sila? Pag nakita o naalala mo sila, wala ng bitterness o kahit ano pa man. Amen. Ako, kapatid, may mga parts sa buhay ko, kapatid, na I keep asking forgiveness on behalf na hindi ko kasi nakakausap sa ngayon. Kaya sa Lord pa lang ako, Lord, patawarin nawa ako niya. Patawarin niya ako. Kasi kung bigyan mo ako ng pagkakataon ulit na mag-cross path kami, hihingi ako ng tawad genuinely. Pero ngayon pa lang humihingi na ako ng tawad. At meron ding mga kapatid na hindi ko na nakakausap o kaya mga tao na hindi ko na... Sinasabi ko rin sa Lord, pinatawad ko na siya. At kung magkikita man kami ulit, ihanda mo yung puso ko na para batiin ko siya. Gets nyo? Amen. Ang pinaka-point mo pa rin, si Kristo pa din. Ngayon, kung hindi mo pa talaga kaya, edi kwento mo kay Lord. Pero, sabi nga ng Bible, kapatid, ang galit, valid. Amen? Pero sabi, in your anger, do not sin. Huwag kang gagawa ng mga bagay dahil lang galit ka. Amen? O kung di mo pa kaya, huwag kang ma-pressure. Ang mahalaga, naintindihan mo na kailangan mo. Amen? Ngayon, gusto ko pong i-address to, no? Point number 4. Pwede mo ba to? Forgive freely but rebuild trust wisely. Sige po, pakitay po dyan. Dito po ako mag-e-end. Magpatawad ka freely but trust must be rebuilt. Sabi po ng Proverbs chapter 4 verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Amen. Forgiveness and trust are closely related, but they are not the same. Amen. Forgiveness is a decision of obedience to God to reflect Christ. But trust, it must be rebuilt over time through genuine repentance and consistent faithfulness and patience. Kaya nga, kapatid, tingnan mo, di ba? Pinatawad tayo ni Lord. Anong kailangan natin gawin? Magtiwala sa Diyos. Amen? Ulitin ko pinatawad tayo ni Lord, pero anong babalik natin? Tayo ay magtiwala sa Panginoon. So, ganun din sa atin. Humingi ka ng tawad, kunyari ikaw ang nagkasala, pero dapat i-rebuild mo yung trust para merong reconciliation and restoration. Amen? Ngayon, kung ikaw naman ang hiningian ng tawad, kunyari ikaw ang nasaktan o ikaw ang naggrabyado, magpatawad ka, pero kailangan niyang i-build ang trust ulit. Amen? Hindi yung balik na lang ng balik. Kapatid, kailangan niya ring matutunan na nagkamali siya.
Kailangan mo ring sabihin sa kanya na hindi ka natuwa sa ginawa niya at kailangan mo ring sabihin sa kanya na kung gusto niya talaga ng forgiveness, i-build niya ulit yung trust whatever it takes. Amen? Ngayon, kung hindi niya tinanggap yon, doon mo titignan kung totoo bang nanghingi ng tawad. Pero ang mahalaga, ikaw sa end mo, nagpatawad ka na. Amen? Iingatan mo na ngayon yung puso mo. Naintindihan ba? Malabo, malinaw. Doon po yun, kapatid. Ngayon, ulitin ko, huwag kang magsasara. Halimbawa, yung asawa mo, syempre kasama mo yan sa bahay. Alangan naman iwan mo agad. Maging open ka, maging transparent ka. At alam mo kapatid, ang mga bagay na ganyan ay ang mas nagpapatibay ng relasyon ng isang tao. Amen? Pag may napagtagumpayan kayong ganyan, nakakapagpatibay yan. Tingnan mo kapatid, yung iba hindi hinaharap. Ang daming kapatid na kung titignan natin no, yung mga tao na hiwalay, ang dami pong mga hiwalayan na nagkukos kasi hindi sila nag-uusap. Nagkikim-kim sila. Kim-kim, kim-kim, kim-kim. Kaya nung na-trigger, sumasabog. Mali kasi yun eh, hindi po yung genuine relationship yun. Kaya nga di ba kapatid, hindi mo man masabi sa tao, pero dapat sinabi mo sa Lord para hindi ka napupuno. Para bang pressure cooker. Di ba tingnan mo, pag nakasara yung lid, o tapos, di ba, nakasara. Alam mo kapatid, ang pressure cooker na walang butas, yung nilalabasan ng usok, delikado sumasabog. Kaya nga meron niyang pasingawan eh. Kasi para manage mo pa rin na hindi siya to the point na puputok siya. Kaya nga bago mo, 'di ba, kailangan bago mo siya tanggalin yung pressure cooker, dapat pasingawin mo muna. Tss, hanggang mawala yung tunog. From there, wala ng pressure. Amen? Nagigets niyo ba? Ganun din po kapatid. Para hindi ka sumabog, ibuhos mo lahat sa Diyos. Kausapin mo si Lord para marunong ka magpatawad at marunong kang i-restore yung relationship. Amen? Ang problema sa'yo, kim-kim ka ng kim-kim. Maling pagkikim-kim yun. Di mo kapatid, pag sinabi, at saka kayo din, ayan, na-trigger na naman si anger ko. Kaya kapatid, ako maninermon ako eh. Ang isang bagay na sinabi mo ng pinatawad mo na, dapat sa end mo, pinatawad mo talaga. Kasi alam mo anong problema sa tao, ang galing nyong mag-ungkat. Sinabi mo na napatawad mo na, inungkat mo pa. Kaya hindi matapos-tapos eh. Halimbawa, di ba? Kayo mag-asawa, nag-away kayo. Sabi mo, napatawad na kita doon. Oh, sabi mo, napatawad na. Nung nagka-trigger ulit, ganyan ka. 10 taon ago, ganito ka pa rin. Hindi mo pa rin inaayos yung mga ganyan. Ganyan ka pa rin. Inaalala mo pa ng inaalala. Hindi ka tuloy nakakausad sa buhay. Aminin mo. Di ba? Dapat yung dinidil yung problema, yung ngayon lang. Kasi napatawad mo na yun eh. Kaso problema, 10 years ago, 15 years ago, siguro pati kasalanan mo nung bata ka, nauungkat pa rin. Ganyan yan talaga yan siya. Bata pa lang siya, ganyan na yan siya. Tapos ganito, kinikwento nga yan ng nanay niya sa akin na ganyan katigas yung ulo niya. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Tingnan mo, walang nausad-usad. Walang, balik ng balik. Aray mo. Ang inaayos, dapat yung ngayon lang. Kasi yung mga nakaraan, napatawad na yan eh. Hindi mo na uungkatin. Amen? Kaya, ito mo kapatid, mapalalaki o mapababae, ganun eh. Pero mas malala babae, pasensya na. Dati kapatid, naku ako, kailan yun? Makakalimutin yung lalaki. Kailan? Sabi ko, bakit kasama yan? Sabi ko, ganun ako kapatid. Ako, sobrang honest ko pag ako naka-argue nyo. Honest ako eh. Sabi ko, anong kinalaman yan dito? Ito inaayos natin. Sabi ko, parang wala naman yung connect. Kalimutan yan, ito inaayos natin. Di ba? Kasi nga, hindi nga makakadagdag yun. Kasi ulitin ko, ang mga bagay na pinatawad mo na.
Kapatid, meron nga nagsasabi sa akin, "Hindi ka ba galit sa akin?" Ganyan. Ba't mo ba pinapaalala pa, okey na nga ako. Mga nagtatanong na, bakit daw kasi parang nawi-weirduhan nga marami po sa totoo lang sa'kin nawi-weirduhan na para bang mabilis kasi ako kapatid nung ano, halimbawa, kasamaan tayo ng loob, tapos basta na-deal ko na 'to, kakalimutan ko na. Kaya kaya parang bang totoo ba na totoo ba na hindi mo pa napatawad? Oo nga, bakit ano pa bang gusto mong gawin ko, tumambling ako? 'Di ba para masabi ko pagka-tumbling ko, "Napatawad na kita." Gusto mo ba gano'n? Kasi hindi ako kapatid bilang kaibigan, hindi po ako nagbabago talaga. As in, kung paano ako sa'yo dati, halimbawa hindi man tayo nag-usap, gano'n pa rin ako sa'yo hanggang ngayon. Ngayon kasi iba naman kasi sabi ko sa kanya, iba kasi yung view mo ng nagpapatawad sa view ko, eh. Eh, ako kasi kalimutan na talaga, hindi na puwedeng ungkat-ungkatin pa. Kaya sabi ko, "Ang sakit naman sa ulo niyan, paulit-ulit na lang 'yan." Sabi ko, "Puwede bang kalimutan na natin 'yan kasi tapos na 'yan, eh." Amen? Natuto na tayo diyan. Inayos naman na, naulit ba? Hindi naman. O wag na nating ungkatin, tapos na 'yan. Eh, kaso parang problema, laging gusto niyong ungkat-ungkatin, ewan ko ba? Kaya hindi nakakausad sa buhay kasi gano'n na lang lagi. Amen? Amen ba? So kaya kapatid, yun lang. Gusto ko lang i-conclude 'to sa ganitong kaparaanan kapatid. Hindi madali ang magpatawad, hindi madali ang reconciliation. Pero kapatid, lagi mong tandaan, ikaw at ako ni-restore ng Lord. Amen? Yun ang maging foundation mo. Kung hindi mo pa kaya ngayon, wag mo madaliin. Kung it takes years, wag mong madaliin. Amen? Ako kapatid, sa tita ko, bago ko siya nakausap, 3 years. Kasi nga, ayokong madaliin. Amen? Ngayon, may mga pagkakataon kapatid na yung unforgiveness mo, magiging regret yan. Ang dami ko nakita, nagpo-funeral service ako. Sana pala, kinausap na kita kung alam ko lang na ito na yung huli mong araw. Ang dami nating gano'n. Eh kapatid, kaysa naman sa magkaroon ka ng regret na bibitbitin mo habang buhay, umaksyon ka na ngayon. Amen. Amen ba? Again, masarap po ang buhay ng walang bit-bit na problema o kabigatan. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, nawa marunong ka magpatawad, nawa marunong kang makipag-reconcile. Pero kung hindi pa ngayon, wag nating pilitin. Pero maging bukas ang puso mo na dahil inayos ka ng Diyos, magiging maayos din yung kalagayan mo sa ibang tao. Amen? Concern si Lord sa'yo, love ka ni Lord, hihintayin ka ng Diyos, patuloy mo lang siyang kausapin. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, yun po, no? At salamat din po sa Lord, no? Ngayon, kapatid, baka mamaya po kasi around like mga 9 p.m. po ako makapag-live. 9 or 9:30 p.m. kasi meron po kaming event dito sa church. Ngayon, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi gusto ko na po kayong pasalamatan. Ayan. Andito na po yung mga ukay, no? So, ayan, andito pa yung binigay ni Ate Divina, hindi pa naubos-ubos talaga. So, may nagpadalang bago, yan, mga kahon. Tapos ito po yung hindi maubos-ubos na ukay, na ilang ukay na namin. Tapos may nagpadala pa ng bago. So, lahat po to kapatid, ay dadalhin po namin sa poor community namin. Yan. So, thank you po, no, from the very bottom of my very heart, kapatid. Sobrang salamat talaga. Amen. Kasi ang dami na po natulungan. Actually, kapatid, napamigay ko, kakatapos ko lang ipamigay yung mga, nawala na dito. Kakatapos ko lang ipamigay yung mga sapatos ng bata, yung mga bags, yung colors, kapatid. Tingnan nyo kung gaano kadami yung colors. Tingnan mo ha. Pakita ko sa inyo kapatid, may nagbigay ng colors. Bugs! Halo-halo na. Puro color yan, oh. Sobrang lalim yan. Nagbawas na nga ako dyan, eh, kasi pinamigay ko na. Ngayon, ang dami pa rin. So, pang Sunday school namin yan. Di ba dami, no? Hindi ko matapos-tapos. Kaya, ayun.
nagpapasalamat na rin po ako, no, sa inyo dahil lahat po 'to talaga napunta po sa mahirap, 'no. So ayun, salamat. Dahil eto pa pala, oh, tingnan niyo kapatid, hindi pa rin maubos-ubos yung maintenance. May nagbigay kasi ng gamot, eh, oh. Dami pa rin, oh. So siyempre hindi ko naman puwedeng ibigay ng ibigay, dapat makita ko muna yung reseta. So ayan, dami pa. So mga gamot naman din. So salamat sa Panginoon. Ano pa ba 'to? Ang dami pa diyan, eh. So ayan, thank you talaga, hindi kaya inuunti-unti na namin at the same time kasi kami kapatid ang ugali namin 'pag nagbibigay kami, hindi lang basta bigay, eh, kundi nagmi-minister kami. So halimbawa, ito yung entry point namin, may ukay kami, 'di magsisipuntahan sila, magpe-preach na ako ng gospel dun. So kaya more than you know kapatid, sobrang daming talagang naabot, 'no. So thank you, bossing! Yan, salamat kapatid, 'no. Again, mabuti kasi si Lord, eh, mas maigi na maging mapayapa, mapagbigay tayo kaysa naman nagkikimkim ka at galit ka. Amen. Mas masaya kaya yung mga walang inaaway, no? Kaya ayun, thank you. Walang inaaway at walang kaaway at walang kasamaan ng loob. Yun ang mas maganda. Amen. So yun, salamat po. Pagpalain po kayo ni Lord at kita-kita po tayo mamaya, no? So, ayun kapatid, request ko lang na may mga post po tayong bago. Baka pwede nyo pong i-repost, i-share, no? I-save. Click nyo lahat. Tapos sa Blue Up kapatid, I'm still asking you kapatid, sana mag 10K likes tayo doon. Je Hofana Ministry kapatid. So, kasi plano ko po this coming September mag-live na rin po sa Blue Up. So, kaya yun. Thank you po. Pagpalain po kayo ni Lord at naniniwala po ako na si Lord po ay kikilos sa inyo. At the same time kapatid, bigyan po kayo ng Diyos ng buhay na marunong magpatawad, payapa at lalong-lalo na naka-center sa pag-ibig ng Diyos. Amen. So yun, bye-bye po, God bless po, at pagpalain po kayo ni Lord. Dami pa namin gagawin, eh, kaya maya-maya na lang. Bye-bye. Mag-chat po kayo pa pala kapatid, no? If you have prayer request, please send me your prayer request. Yung mga kapatid ko na gustong sumali ng group chat, please, you can ask me to join our group chat. At the same time, yung mga hindi pa po